Talaga. Panginoon, maraming salamat sa Espiritu ko Diyos. Kami po ay muli narito upang kay aming purihin, sambahin at dakilain, Panginoon, sa araw ng ito, God. Dalain namin, Panginoon, na patuloy kami samahan, gabayan at patnubayan, Panginoon, sa gawain na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon, sa lugar po ito, Diyos. Dalain po namin, Panginoon, na bawat isang narito, God, ay patuloy na purihin ka, dakilain ka at sambahin ka, Panginoon. Kaya sa mga Espiritu Diyos, patuloy ka namin itataas sa pamamagitan ng mga pagpuring awit na aming awitin sa mga Espiritu, Lord God. Ikaw ang aming dadakilain at sasambahin sa
sa oras na ito, Diyos. Kaya purihin ka ang lahat ng narito, Diyos. Pwede ng mga nanonood Panginoon, patuloy ka nilang luwalhatiin at dakilain sa YouTube channel, Panginoon. Ikaw din patuloy po na magpala po sa kanila, Panginoon. Kaya salamat sa gabi ito, God. Patuloy ka namin itataas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Patuloy po natin po ito, Diyos, sa oras na ito. Nananalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo ako ay nangsa. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Once again, nananalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa'yo ay namula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo,
sa ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Once again, lumalapit ako, lumalapit ako, magsasamba sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umawit ako, magpupuri sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo.
ka, Panginoon, sa gabi ito, Diyos. Ang gabi niyo po ang mga papuri, awing namin inaawit, Panginoon. Ang lahat ng ito ay inaalay namin sa iyo bilang pagsamba namin, Lord God, sa iyo, sa lugar nito, God, sa Espiritu at sa katutuparan, sa pagito ang hinahanap mo sa bawat tao, nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa iyong gabay at patnubay at pag-ingat po sa basa sa amin. At niyo pong pagpalain ng basa sa amin ito, higit sa lahat na magdadala ng mensahe at yung mga salita, Panginoon, may patuloy na Panginoon na magpala sa basa sa amin, Panginoon. Kaya purihin ka sa gabi ito, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung mga Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, ang lahat na rin may sabi ng Okay, magandang gabi sa ating lahat, no? At salamat sa bawat isa na narito at maging sa mga manunood sa ating pong YouTube channel. Kayo po ay aming pong welcome po sa gawain ng Panginoon sa aming pong prayer meeting sa gabi nito. Kaya kung kayo po ay mayroong mga prayer request, pwede po kayo mag-comment po dyan sa comment section po natin. Yan po ay aming babasahin at atin po yan ipag-pray. No? Kaya tayo po ay patuloy sa gawain ng Panginoon. Tayo darako sa pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ako una ay magpapasalamat din ako sa Panginoon sa pag-dinilig ng Diyos ang aking dalangin na ako ay makapag full time sa gawain ng Panginoon. Pagdamat maraming mga pagsubok, maraming mga problema, pero sabi nga ay magtiwala lang tayo sa Diyos. Ang Diyos ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan sa full time. Wala namang imposible sa Panginoon. Basta magtrabaho lang tayo sa gawain ng Diyos. Kaya ayan, ang trabaho ko ay mag-share ng salita ng Diyos, magbigay ng mga papuring awit sa mga taong may mga taong nangangailangan ng kalakasan, no? Kalakasan sa Panginoon. Kaya purihin ng Diyos sa gabi nito, ganun pa man ay hindi pa rin kami nagugutom. Purihin ang Panginoon sa pagpapala na pinagkakalob niya. So, higit isang buwan na siguro ako na nakapag full time sa gawain ng Panginoon. Sana tuloy-tuloy na ito at sana ay mag-provide ang Panginoon sa lahat ng pangailangan sa akin, maging sa asawa at sa amin sa mga anak ay patuloy na dumaloy ang pagpapala ng Panginoon. Kaya salamat sa galing ito. Okay, Karing. Salamat. Galing ito, napakabuti ang Diyos sa buhay natin. Nawa ang Diyos pala nagpapala sa bawat isa sa atin. Sa mga mananampalataya, nawa sumunod tayo sa Kanya. Yun lang. Salamat sa lahat. Na alam natin, bagamat hindi natin siya nakikita, pero naniniwala tayo. Sabi nga, ang Diyos ay provider. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Sir Ming? Roming? Ano pag-isip? Nabugbog ka ba? Nabugbog. Salamat ako sa Panginoon. Kanina, punta ko ng kanyon. Sabi ko lang kayo, uuwi ako sa kasama. Sabi naman yun, ano rin yun, nakaano ka na mo yung sila, bakit hindi ka na, sa lunes, nakaano ko doon yung sa kuwangking, ang tagal na kong kaya yung mami, hindi ka pa nakakaturo. Sabi ko, nga baka daw po nakapost pa ng pera mo. Kasi kahit malaki saan, siguro wala kang address na ginaanuhan sa kapno, wala ka doon, baka po magkarating sa kanila. Sabi ko, sige dulo, sa loans na lang, samahan mo ako. Yan, salamat ako sa Panginoon na sana ma-approbara ng akong pensyon, maibigay na sa akin. Ang kulang lang sa akin, ang number, ang pinaka-stamp, yan ang kulang sa akin.
lahat na nakapasa na ako ng form. Nakapasa na ako ng indigent at saka yung ID ko nga Xerox. Nakapasa na ako sa DSWD. Senior ka na. Oo. Nakapasa na ako lahat na. Tingin, senior na siya. Nakapasa na ako. Senior ano na. lang sa akin yung stab at saka yung number. Yan ang wala lang sa akin. Sana Umabot ka. May ID maano ka. sa ayun na po. Ang tagal-tagal na ka ako na ID. Sana yung Panginoon ang bat-bat ng Panginoon sana mahal ako ng pensyon. Amen, amen. Mabigyan ako ng pensyon. Siyempre, Yan lang ang mabibigyan ka niya. ano ko sa Panginoon. Matagal na eh. Baka daw ko na yung pera ko na napuspon na. Hindi ka pa naman member So, kasi. ibig Kasi sabihin, wala ko doon eh. 60 ka na, Sister Dapat Ramin? 60 ano Doon na. na ako. 62? Pero kailan ka lang naging member sa senior? Nung ano pa, 38 years na lang, Sister Ramin. Oh, eh bakit wala ka monthly? Sister Ramin, 38 years na lang yung antay mo para mag 100 years. Kasi pag 100 years, meron mo rin panibagong matatanggap. Magkano yung pag umabot ng 100 years, magkano sa, 80 nga, mayroon na. sa Gusto gobyerno? ko naman yan ang bigay. 100,000. Ayun, 6,000 ang Unahan bigay nga rin ngayon. yun. 6,000 sa senior. 100,000. Oo, 6,000 ang bigay. Yan ang pasalamat ako sa Panginoon. Yan lang. Yan, 100 years ka na. Ikaharap ka 100,000. Huwag mo na nga rin yun. Pensyon. Kompleto na kaya ako na Kompleto na. naipasa ko na sa Ang tanong, ang address, saan ka ba? Saan yung address mo? 60 plus sa na. Katmon. Katmon. Sabi naman yung Manila? doon lang sa Katmon. Malabon, Sa ano Malabon? Malabon, Manila ka. Nga, Manila nga. Malabon. Yan, hindi na sa baka ng daw Maynila po yan. Metro pa rin. Metro Nakarating Manila ng ano yan, ko hindi doon. Manila. Oo, Kaya lang, hindi ka sa wala ka amin. doon. Malabon City. Malabon City na yun. Tapos po nan imo imo Ang tawag yan, Metro pera. Manila. So yan o, isa sa mga ipag-pre-request mo yan mamaya para dinggin ng Diyos yung ano. Tagal na yan, hindi pa ako na So kailangan mo lang streaming, follow up mo yan. Kaya nga, i-verify namin sa Verify Lodis nyo. ni Dolor. Gano'ng katagal ka nang hindi nakakatanggap? 3 taon na. Oh, malaki na yun. Ba't di ka Malaki na yan. pupunta sa ano? Nagpupunta na ako doon. Sabi naman sa kuan sa bayan, sa City Hall, antay-antay daw lang po na ako, antay-antay. Antay-antay daw lang ako. Sabi ko, gin-interview na ako. Malaki na yun. 3 taon. Gin-interview na ako ng Uska. Sa Sabi ko, isang buwan, interview na ako ng Uska. Wala yata 6,000. May 6,000 bawan. 6,000 na ngayon ang sahod. O, biro mo, isang buwan. 3 taon. Oh. Biro mo yun. Laki no. Ayun. Yayaman ka na. Pag nakuha yan, pag nakuha. Okay, si Dindin naman, si Dindin. Ay, John Din, salamat yan sa kanyang din. Pasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na blessing na dumarating sa atin. Bawat pagising natin ay blessing na yan sapagkat binibigyan tayo ng Diyos ng buhay para manalig sa Kanya at sumampalata. Papasalamat din ako sa araw-araw na proteksyon na binibigay niya sa aking pamilya. At papasalamat din ako sapagkat sa yung pamuhay na din, sakto lang. Parang siya. Ano na, ingredient? Nakapag-enroll na siya ng doon. Ayun na. Si Siya nag-gabain kami sa pag-aaral. Salin. Si IC. Si IC. Link. Kalap siya. Okay. Ngayon ay si Pastor bagong patuto kasama na yung patutuo niya. Kasama na rin ang pag-share ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong, handa na ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Yan. Amen. Handa na? Amen. Tawagin pa lang si Pastor. Kasama na kanyang testimony. Huwag yan, luma yan. Ayaw na luma. Nabubulok na yun. English yun. Ay, English ba yan? King James yan, NIV. Hindi ko nga basta. Ayan o, ayan o. Din. Ayun o. Yan. Ano yan? Okay, sige. Kung may Bible na tayo, kunin natin ang ating mga Bible. Buksan natin sa Book of John. Wala na ngayon. Sa
Sa Book of John, Tagal na nasa kanya, ha? chapter Wala akong 20, magagamit ng salamin ng sabat. Medyo tagal ko nang binigay sa'yo, doon pa saan. Ito, lakas naman ng linta nito. Na ano ako nito. okay, Book of John, chapter 20, verse 24 hanggang 29. Magabsyan. Sa Juan, kapitulo 20, talataang 24 hanggang 20. 20. 21. Chapter 20, verses 24 to 29. Okay? Babasahin ko po, no? Sundan nyo na lang. John chapter 20, verses 24 to 29. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay, ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Verse 26. Pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At sinabi niya kay Tomas, iligay mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong mga kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Verse 28, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. So last verse, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayumay sumasampalataya. Purihin ng Diyos, no? Tayo po yung panandali ang manalangin. Muli, kapilang Diyos, ang naman kami pinagpupuri at pasalamat sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, na kami po ay binigyan niyo muli ng pagkakataon upang kami, Panginoon, ay makapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat, O Diyos, dahil patuloy, Panginoon, na ikay nagpapaalala sa amin. At patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang gawain mong ito, ang prayer meeting, Panginoon. Maraming po salamat, Diyos, kami pigabayan niyo, Panginoon, sa aming pag-aaral. At magkikaragdagang kaalaman, Panginoon, at gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Maraming po salamat sa pangalan ng Jesus, sa dalangin. Amen. Okay. So dito, ito yung time na nabuhay ng ating Panginoong Kristo. No? Buhay na siya rito eh. Tapos ngayon, yung time na nagpakita ang Panginoon sa mga alagad niya, wala noon doon si Tomas eh. Wala si Tomas. Hindi naniniwala si Tomas na nabuhay na ang ating Panginoon. So, kaya dito, sabi nga niya rito, hanggat hindi niya nailalagay ang kanyang daliri doon sa butas ng pako, no, sa kanyang kamay at tagiliran, sabi niya hindi siya maniniwala. Nung mangyari iyon, 8 araw, ang lumipas na 8 araw, ang mga disipulo o yung mga alagad ay nagkakatipon sila. Ando doon ngayon si Tomas. At nung panahon na yun, di ba, nabasa natin na nakasara lahat at biglang pumasok ang ating Panginoon. No? Tumagos siya ron sa saradong dingding o pinto. Tumagos siya ron. At sinabi niya, kapayapaan na sumainyo. At niya sinabi niya kay Tomas, akin na yung daliri, no? At tignan mo ang aking mga kamay, no? At ilagay mo sa tagiliran ko. Pinakita niya yung kanyang mga sugat, yung butas ng kamay dito sa tagiliran. Tapos doon lamang siya nagsabi ng Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi niya rito sa verse 29 na sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakita, gayon may sumasampalataya. Dito nakita natin si Tomas kasi
Kaya ito tinawag na doubting Thomas eh. No? Thomas mahilig talaga siyang magduda. Andun lagi yung kanyang pagdududa. Yun ang karakter ni Thomas eh. Ano siya, yung lagi siya nagduda, nag-aalinlangan. No? Although sa mga nangyayari, ganun pa rin, nandun pa rin yung kanyang pagdududa. Alam niyo yung doubt kasi, isang halimbawa nga eh, yung dito sa John chapter 14 verse 5. Basahin natin yung John chapter 14 verse 5. Pakibasa nga din. John 14 verse Verse 5. 5. Oh. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Diba? So dito nakita natin na kaya tinawag si Thomas na the doubting Thomas eh. Lagi siyang andun din yung kanyang pag-aalinlangan at saka yung kanyang pagdadoubt, yung pagdududa. No? Alam natin ang pagdududa ay kawalan ng pananampalataya. Amen? So kawalan ito ng pananampalataya eh. Itong pagdududa. No? Kaya marami mga pangyayari na kung saan ay nagkakaroon ng pagdududa, maging ang kanyang mga tagasunod, no? Kanyang mga apostles, kanyang mga disipulo, no? Katulad nung binigay niya yung Great Commission. Sabi niya, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, go ye therefore, sabi niya, di ba? And teach all nations. Sabi niya ito sa 12, sa disipulo na pumunta sila ro sa bundok. Sabi ni Jesus, no? Basahin niyo, pakibasa nga para mas malinaw. Sa Matthew chapter 28, verse 16 hanggang 20. Na pinakikita lang dito ng mga apostles, yung mga disciples, ay wala pa apostle, disciples pa wala, hindi pa sila apostles o disciples, at yung mga tagasunod niya ay sila yung bunga ng mga pag-aalinlangan at pagdududa. So pakibasa po, nakita na po ba? Baging sila ay 16 28, 16 to 20. 16 to 20. Sabi dito, sumagot si Simon Pedro. Mateo na. Mateo? Matthew 28, Verse 16 to 20. 16 to 20. Mateo 28. Akala ko Yung Great Commission, akala ko 16. 28. Kita mo Sabi sir, dito, okay. Pumunta ang labing isang alagad sa Galilea, sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen, di ba? Pero, nung sinabi ito ng ating Panginoon, ginawa nila ito, pumunta sila ron sa Galilea, sa bundok, bago umakyat ang ating Panginoong Kristo. Pero nabasa natin, di ba? Nasabi niya, sa verse 17, at nang sila kanila makita, ay kanila sinamba siya. Subalit, ang ilan ay nag-alinlangan. No? So, na-witness nila ang Panginoon, na-witness na natin nila ang ating Panginoon sa Kristo. Nakita na nila kung paano siya napako sa krus, namatay, nabuhay, nagmuli, nagpakita sa kanila, at ngayon nakita na nilang paakyat sa langit. Pero nandoon pa rin yung kanilang pag-aalinlangan. Nandoon pa rin yung kanilang doubt.
Kasi itong doubt talaga to bunga ng kawalan ng pananampalataya to At ang doubt, ito minsan talaga ginagamit ng diablo to para bigyan tayo ng pagdududa, pag-aalinlangan, lalo na sa ating pananampalataya sa Diyos. No? So example na yun sila, example na. So nakikita natin na talagang hindi may iwasan, no? Hindi may iwasan, no? Lalo na sa atin, sa ating tao dito sa mundong ito, yung mga pagdududa, hindi na iwasan yan Kasi nagkakaroon talaga tayo ng pagdududa sa kapwa natin, di ba? Sa kapwa natin, nagkakaroon tayo ng alinlangan, nagkakaroon tayo ng alinlangan sa ating pamumuhay sa mundong ito. Parang lagi na lang tayong nag-iisip na paano pa kaya ito? Parang laging problema, lagi ka nag-aalinlangan Kaya sabi nga ng James kasi yung pag-aalinlangan, nagkikreate yan ng dalawang pag-iisip Kumbaga, alinlangan ka Minsan, di ba, tutuloy ka ba o hindi? No? Sa may mga plano ka na nag-aalinlangan ka, tutuloy mo ba to o hindi? Diba? Sabi ng James, he that double-minded is unstable in his way. Sabi niya, di ba? Yung pabago-bago ng isip, yung pagdadalawang isip, ay unstable in his way. No? Walang magandang patutunguhan pag tayo ay laging nag-aalinlangan. Andun doon yung ating pagdududa. So ngayon, dahil pinag-aaralan natin is about doubt. Paano ngayon ang gagawin natin? Ano ba nararapat natin gawin para ito'y ating maiwasan itong mga pagdududa na ito? Paano ba tayo, kasi kagaya nga sinabi natin kanina, pagdududa ay kawalan ng pananampalataya, no? So anong dapat natin gawin? Alam niyo, ang Diyos hindi inaasahan ng ating Diyos, no, ng ating Panginoon na huminto tayo sa pag-iisip, sa mga pagtatanong, no, na kung tayo ay talaga nagtitiwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas, no. Kaya nakikita natin dito, ano ba dapat natin gawin? Unang-unang dapat natin gawin, no? Sabi niya rito sa Mark chapter 12 verse 30, pakibasa yung Mark chapter 12 verse 30. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, no? Tungkol sa ating mga kaisipan, no? Sa ating mga thoughts. Sige, basahin mo, pakibasa mo Mark chapter 12 verse 30. Mark chapter 12 verse 30. Kasunod ng Mateo. Mark 12, 30. Marcos chapter 12, verse 30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Amen. Amen. No? Sabi ng scripture, kailangan ibigin natin ang ating Diyos ng ating buong puso, ng buong pag-iisip, di ba? Buong kaluluwa. At buong kaluluwa natin. Yan yung yung Buong lakas nga kautusan ng ating Panginoon, no? So, kailangan nandoon yung pag-ibig natin ng buong puso, buong kaisipan, no, buong kaluluwa natin. Kasi yung pag-ibig, alam na natin, ang pag-ibig ay ang susi ng lahat no? Kasi pagka inibig natin ang ating Panginoong, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang ating buong pag-iisip, ng ating buong puso, ay mapapaglabanan natin itong mga bagay na ito, di ba? Yung mga pag-aalinlangan, mawawala may erase yung mga pag-aalinlangan natin sa Kanya. No? Kasi pag nag-aalinlangan tayo, lalo na tayo mananampalataya, ay nag-aalinlangan tayo doon sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Hindi tayo nag-aalinlangan sa ating sarili. Ang nangyayari, nag-aalinlangan tayo doon sa Diyos na tinanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo. Na para bang, paano na to Panginoon? Na para bang wala tayo, yung ating faith ay
nalilesen, di ba? So, hindi natin mapanghawakan. So, to change the way we think, yung nga sinasabi. Sabi ng isa pa sa Romans chapter 12, sa Roma, ito ang kanyang sinabi. 12 verse 2. Huwag kayong Yeah, verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Okay. Paano natin ano dapat natin gawin? Tungkol para ano itong ating pag-aalinlangan sa Panginoon, sabi niya, magbago ng ating isip. Di ba? Sabi niya chapter 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, no? Upang mapatulayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos sa kalooban ng Diyos. Pagbabago ng isip, ano ibig niya dito sabihin? Ibig sabihin, kasi una sinabi niya na, sabi niya rito na, huwag na ninyong tularan ang sanlibutan ito. So, ibig sabihin yung kaisipan natin na nakapokus dito sa sanlibutan ito, yun ang dapat mabago. Di ba? Amen? Dapat ang ating kaisipan bilang sa mananampalataya, nakapokus. Nakapokus dun sa makalangit na gawain, nakapokus sa ating Panginoong Kristo. Sa ating, kasi tayo, alam naman natin na tayo rito sa mundo, para lamang tayo rito naglalakbay. Di ba? Para tayong journey lang ating buhay dito sa mundo. Hindi naman talaga tayong taga rito. Kaya nga dapat tayo ay separated, no? Separated tayo sa mundo, di ba? Kailangan na hiwalay na tayo sa sanlibutan. Yung ating pag-iisip ay dapat wala na rito sa sanlibutan ito. So yun ang mga yun ang mga bagay para mapaglaban natin itong ating mga pag-aalinlangan sa ating pananampalataya, yung ating mga pagdududa na yan, no? So dapat mabago lahat ito, maiwasan lahat ang mga bagay na ito. Upang mapatunayan ninyong alin ang mabuti, sabi niya. So doon natin kasi nakikita yung mabuti, masama at mabuti, di ba? Alam naman natin pagdating sa sanlibutan ito, alam natin puro kasamaan dito Kaya sinabi niya magbago na kayo ng pag-iisip mo. Dahil pag nagbago na ang pag-iisip, na mapupunta tayo doon sa mabuti. Diba? So yun yung pangalawa. Ano yung pangatlo sa Colossians chapter 3 verse 2? Colossians chapter 3 verse 2. Memorize ko niyo. Ano yan? Sige nga. Sa isip niyo ang mga bagay na panlangit. Tama, Hindi ito ang mga yan. bagay na panlupa. Diba? Sabi niya, ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, kita natin yung pagbabago ng isip. No? Ituon daw natin yung ating isip sa mga bagay sa langit. Kaya doon sinasabi na changes of mind, di ba? So, sabi niya, change of mind, the way we think. Yung ating isip, kung paano mag-isip, dapat mabago yun. No? Dapat nakapokus na doon sa langit. No? Kasi kaya tayo mga mananampalataya, ang ating dapat focus, ang focus ng ating buhay dito sa mundo ay sa mga gawain sa Panginoon. Diba? Kasi yan ang mga paraan para tayo makapokus doon sa langit. Pag tayo ay ika nga'y nahatak pa ang ating kaisipan ng sanlibutan ito, kaya mahihirapan tayo, di ba? At dumarating na nagkakaroon ng pagkakataon ng dyablo para mag-trigger sa buhay mo. Makakapasok siya, no? Matitrigger ka ng dyablo. Kaya magkakaroon ka ngayon ng pag-aalinlangan. Magkakaroon ka ng pagdududa. Sa lahat ng mga nangyayari sa iyo rito sa lupa na parang minsan, gaya ng mga Kristyano, nag-iisip, nasaan ba ang Diyos? Bakit ganito? Di ba? Nag-aalinlangan na. Kaya minsan yung ibang
doon pinadadaan ng jam pagdududa. Kaya minsan, ang nangyayari hanggang sa tuluyan ng mawala, no? Hanggang sa tuluyan na silang mapalayo. No? Mapalayo na sa Diyos. At yun yung nakakatakot kasi wala na pag-asa yun. Wala na tayong pag-asa, sabi ng Hebrews, di ba? Wala na tayong pag-asa. Kaya ikaw na nakakaalam, nalaman mo na yung katotohanan, alam mo na, no? Alam mo na at natanggap mo na yung kaligtasan, ngunit tinalikuran mo pa. Wala nang pag-asa dahil hindi na mapapako ulit si Kristo para tubusin ka ulit sa iyong kasalanan. No? Sa doon natin nakikita, no? Kailangan natin ng ibigin ng Diyos Ang ng buong ating puso buong puso. Yun ang Buong unang-una. kaluluwa. Buong kaluluwa, buong buong pag-iisip. at Di ba? buong lakas. Di ba? Kailangan. May buong lakas Oo. pa. Yung pagmamahal natin ay talagang totoong pagmamahal sa Diyos. Dahil siya ang unang umibig sa atin. Di ba? So ngayon, pangalawa, yung pagbabago ng ating pag-iisip. At ang dapat ng ating pag-iisip ay nakatuon saan? Sa langit. Sa langit. Okay, basahin natin ang 2 Corinthians. No? Ano pa? Para maiwasan natin to. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. 10:4. Ang sandata ko'y Sige. ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta. At hindi sandatang mga sanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatiran. Sinisira niya yung mga maling pangangatuwiran. Ano to? Yung mga maling argumento, yung mga maling mga pangangatuwiran ay sinisira niya. Yung sabi ng Apostol Pablo. So, kaya kailangan iwasan din natin itong mga ganitong bagay, no? Yung mga maling argumentong ito. Ano ba ito yung mga maling argumentong ito na sinasabi ni Pablo? No? Sabi niya sa 4. At lahat ay 10:4. Tama ba? Ay, nasa first pala ako eh. Ulitin natin 2 Corinthians 10:4. Ang hirap kasi ano yun itong Bible na ito eh. Nagtitikit-tikit. Ito sabi niya, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman. No? Hindi raw makalaman. No, sabi niya. Hindi, kundi makadiyos na may kapangyarihan paagiba ng mga kuta. So, and then, the last verse is sa unang Pedro. Ito lang huli, sa unang Pedro, chapter 1, verse 13. First Peter, chapter 1, verse 13. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo. Diba? Sabi niya, Kapag nahayag na si Kristo Jesus. kaya tihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. O, handa sa gawain. Anong gawain to? Sa Diyos. Di ba? So, dapat talaga yung ating isip nakapokus doon. Nakatuon. Di ba? Doon nakatuon. No? Kaya binibigyan natin talaga ito ng panahon. No? Kaya nga, ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay sacrifice. No? Sakripisyo. Sacrifice mo ang lahat ng meron ka. Una-una na, yung ating panahon, yung ating oras. Di ba? No? Isa-sacrifice natin yun. Yung minsan, yung mga mahal pa nga natin sa buhay na isasakripisyo natin dahil sa pagsunod dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon. Yun yung task kasi na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na pumayo, no, at gawing alagad ang mga bansa. Di ba? So, yun ang task eh. Ngayon, kung kaya dapat nakapokus talaga yung ating pag-iisip doon sa kalangitan, doon sa mga gawain makalangit. At sabi niya, ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Di ba? Malinaw na malinaw yun. No? Tapos,
supilin ninyo ang inyong mga sarili. O, tignan mo, supilin ang inyong mga sarili. Di ba? Ito yung ito yung mga tagasunod ng ating Panginoon eh. Pag sinupil natin ang ating sarili, sacrifices na yan. Lahat ng sa palagay mo ay doon ka masaya, susupilin mo na yan para sa Panginoon. Di ba? Amen. Di ba? Yung mga bagay na nasa paligid mo, no? Yung mga bagay na nasa paligid, yung mga bagay na gustong-gusto ng ating physical na katawan, susupilin mo yan. Pag sinabi susupilin, pipigilan mo yan. Di ba? Kontrolin mo, di ba? Pipigilan mo siya. Supil eh. Pipigilan mo na yan siya. No. Supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong mga pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. So, merong biyayang darating. Amen? Yun ang pinaka-importante ron. Merong biyayang darating sa atin. Oh. So, gusto ng Diyos kasi na tayo ay maging open at maging tapat sa Kanya. Maging open tayo sa Kanya, maging tapat tayo sa Diyos. Alam naman natin, mapagmahal na Ama ang ating Panginoon. Di ba? Lahat, kailangan natin magtulungan, no? At lahat ng bagay ay dapat hingi natin ng tulong. Wala tayong ibang hingian ng tulong, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos. Di ba? At ibigay natin yung ating katapatan, yung ating tunay na pananampalataya. Kasi pagka nadudun lahat yun, yung pag-ibig mo sa Diyos, number 1 yun eh. Yung pag-ibig mo sa Diyos, di ba? Yung pagbabago ng iyong pag-iisip, di ba? At yung pag-focus ng iyong pag-iisip sa makalangit na bagay, di ba? Yung pagsupil sa ating sarili, yan, lahat yan eh. No? Lahat yan ay mga bagay na kailangan natin parang paglabanan natin lahat ng inilalagay na yung mga pagdududa natin sa ating pananampalataya. No? So, kailangan maging tapat lamang tayo sa Panginoon at yung ating pananampalataya ay dapat nasa Diyos pa rin, nasa tunay na Diyos. Baka mamaya, naiba na yung ating pananampalataya, maraming uri ng pananampalataya. Pero isa lang ang tama. Ha? Yung pananampalatayan, sinampalatayanan natin at yung sinampalatayanan natin na tinanggap natin. Yung tagapagligtas natin. Yun ang tama. So, purihin ng Diyos yan, palakpakan natin. Amen. Yan, at yan ang pagganda ng mensahe no, na kailangan ay ang ating puso at isipan ay nakatuon lamang sa Diyos na siya nagbibigay sa atin ng mga pagpapala habang tayo Amen. dito sa mundong ito ay patuloy tayo na naglilingkod sa Panginoon. So sa mga nanonood na sa FB, sa YouTube ay sana po ay napagpala kayo sa gabing ito. Kung kayo ay mayroong mga prayer request, tayo darako sa ating pananalangin para kayo ay anin pong ipag-pray, no? Ano yung mga prayer request natin? Request. Ako yung karamdaman ko. Physical. Karoon ng complete healing. Tapos kung yung pag-cleaning physical ko. Maging kay Alin. Yung Darating exam. ng exam nito. Katapusan hanggang August. Ay, ma-release. No? Ma-release hanggang Follow up. follow up. Tapos may anong resulta. Kasama si Georgia. Sana kung hindi pa kami makarating doon, pag mga nakisbay siya nga, wala ko doon sana. Ano nang Makanis ka, makaraos. makaraos siya. Yun din. Anong prayer request mo din? Siyempre, special kay Kuya yung exam niya sana gagawin. Palo kay IC. Naka-enroll na ba siya? Okay? Sa akin, ministry. Pag-pray natin ng ministry.
no? Pray natin ang tawag dito, Gawain yung mo. gawain ng Panginoon. Tapos yung aking asawa sa kanyang kalagayan din, medyo hindi maganda ang kanyang kondisyon, yung kanyang ring physical, ano. Kasi Then tumataba. yung aking kuya, kamusta na, dapat pray natin na okay na sana siya. Yung aking ring nanay, no, aking anak, pag-pray natin na maging okay sila. Tapos, siyempre, financial, no? Kasi tayo, umaasa lang tayo sa sa binibigay ng Diyos eh. Di ba? Wala naman tayo pang Sa inaasahan. mga anak na pinagpapala ng Sa Panginoon. mga pinagpapala, siyempre, mga pinagpapala, nagsishare ng kanilang blessing. Blessing sa At mga saka sa naglilingkod ating sa mga Panginoon. lingkod kasi talagang Sacrifice. sacrifice talaga yan. Hindi natin maiwasan. Pag-pray natin, no? Ano pa, yung mga bukas, yung gawain, yung mga member, no? Sidalo. Sidalo. Lalo na kasi iba kasi hindi na naintindihan yung kanilang pag-ano. Wala na rin doon. Ang linggo ay obligasyon natin yan. Hindi talaga Pag-pray obligasyon. natin yun, dapat si Jessa, no? Kasi Gamitin ko bukas yun. hindi makapag, si Jessa, baka mamaya di dumating yun. Kailangan mayroong magda-drums. Okay. So, paano gagawin natin? Awit muna tayo sa awit. At tayo, sino Tapos mag-pray? inampunas lang sa ano. Ikaw na mag-pray, tapos ako na lang mag-close. Ayan, sino? Ayan, awit muna tayo sa awit at tayo mag-pray sa Panginoon sa gabi nito. At doon sa mga yan sa FB, sa YouTube, kung may mga prayer request kayo, pwede po kayo mag-commit dyan sa comment section po natin para isasama namin kayo sa prayer. Ayan po ay aming pong babasahin. Ayan, tayo po yung mawit. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam ko may magagawa ang Diyos. Minsan parang may magagawa. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may katugunan ang Diyos. Alam ko may katugunan ang Diyos. Alam ko may katugunan ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam ko may katugunan ang Diyos. Sa gabing ito, Diyos, kami po'y naniniwala na meron kang katugunan, Panginoon, sa aming mga pananalangin. Dalangin namin, O God, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kapangyarihan upang patuloy po namin maipag-pray at may panalangin, Panginoon, ang mga taong may sakit at karamdaman, O Diyos, na sila ay gumaling sa gabing ito, Lord. Yes, Lord. Kami po naniniwala, Panginoon, at totoo ang sinabi mo, O Diyos,
Sa Marcos chapter 16 verse 17, Panginoon, ang sino man sumampalataya sa iyong sa iyong pangalan, Panginoon, ay magkakaroon ng tandang kapangyarihan. Kani ay magpapalaya sa masamang espiritu, magpapagaling sa may sakit at karamdaman. Ipapatong namin ang aming mga kamay sa may sakit at karamdaman. Ito ay gagaling sa pangalan mo, O God. Kaya sa gabing ito, Diyos, kami ang kapangyarihan ko na pinagkalabit mo sa amin sa pangungunan yung banal na Espiritu, Panginoon, na natanggap namin na nagmumula sa iyo, Panginoon, mula nung kami ay mabautismoan, Panginoon, ay nasa amin na ngayon ang iyong banal na Espiritu, O God, na makapangyarihan sa lahat, O God. Kung kaya, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, Sister Karina, Panginoon, sa kanyang nararamdaman, sa kanyang ubo, Panginoon, sa kanyang katawang lupa, O God, na nagpapahirap sa kanyang katawang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay inuutosan namin na lumayas ka ngayon din sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Layuan mo ang katawang lupang yan sa magkakaroon ng kapangyarihan na manatili sa katawang lupang yan upang patuloy na saktan at pahirapan, sapagat ang anak ng Diyos ay pinalaya na ng Panginoon sa kanilang mga sakit at karamdaman. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay, O Diyos. Ikaw may sabi, Panginoon, hingin namin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin na mayroong pananalig at panampalataya ng aming kahilingan ay mayroong katugunan. Kaya dalangin namin ang sakit at karamdaman ni Sister Karina, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito ay lalayas ngayon din sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, wala kang karapatan na manatili sa katawang lupang yan. Wala kang karapatan na pahirapan ng katawang lupang yan, sapagkat iyan ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari yan ng aming Panginoon Kristo. Kaya walang karapatan naman at nili dyan, kaya inutusan kita, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Salamat, God, sa mga araw o oras po ito, God, sa kagalingan na pinagkalab mo kay Sister Karina. Hindi lamang siya, kundi lahat ng tao na may sakit at karamdaman, even may cancer, leukemia, diabetes, o anuman, Panginoon, na naramdaman nila sa katawang lupa, O God, sa pangalan ni Jesus. Ito ay winawasan namin, dinudulog namin ito ngayon din sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Layuan mo ngayon din ang mga anak ng Diyos na humihingi at dumadalangin na ibalik ang kalang kalakasan sa kanilang katawang lupa sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pagkaroon nawa ng katugunan ng kanilang mga dalangin, Panginoon, na sa hospital, God, ay sila'y pinalaya at pinagaling sa pamamagitan ng kanilang pananalig at panampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa mga oras mo ito, O Diyos. Maging po, Panginoon, si Alin, O God, sa kanya po, Panginoon, na pag-board exam, O God, ikaw, O Diyos, ang patuloy po na magbigay ng kalaman, karunungan sa kanya, Panginoon. Hallelujah, na ang kanyang pangarap sa buhay, Lord, ay matupad niya, Panginoon. At idalangin niya, O God, na siya ay makapasa, Panginoon, sa board exam, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sapagat nasa iyo nagmumula ang karunungan, Panginoon. Sa iyo nang galing ang kalaman at karunungan, Lord, yan. Kaya walang imposible sa iyo, Panginoon. Na si Alin, O God, ay siya ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. At nagtitiwala rin siya sa kanyang sarili, Panginoon, na mangyari ang kanyang mga pangarap sa buhay, Lord. Salamat na gabayan mo po siya, Panginoon, at ingatan sa kanya pong kinaroonan, Panginoon. Ikaw, God, ang patuloy po na magpala sa kanya, Panginoon. Patnubayan, Panginoon, ang kanyang buhay, Lord. At dalangin ko, God, ang kanyang mga pangarap sa buhay ay mangyari at magkaroon ng katugunan, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Maging streaming, Panginoon. Dalangin niya ang kanyang conviction na dalangin ko, God, na dumating ito sa kanya, Panginoon, na ang vision nito, Diyos, ay mapasa kanya, Panginoon. Kaya salamat ang na kanyang dalangin, O Diyos, na sa kanyang pagpapaloob, Panginoon, ay magkaroon ito ng katugunan, Panginoon. Hallelujah, na napasa kanya ang vision nito, Diyos, na kanyang hinihiling sa iyo, Panginoon, sa gabing ito, O God. Salamat, sapagat alam po namin dilingin mo ang kanyang kahilingan, Panginoon, at bigyan niyo po siya ng kalaman at karunungan kung paano niya gawin at paano niya matugunan, matagpuan, Panginoon, ang mga bagay nito, Diyos, na ipinagkakaloob mo sa kanya, ang mga pagpapalang ito, Lord God. Salamat, Lord God. Galbing ko, Panginoon, kay dalangin ko dito, Diyos, kay Arlene, Panginoon, sa kanyang prayer request, na sa kanyang pag-aaral, O Diyos, dalangin ko, God,
na patuloy mo siyang gabayan, patnubayan, ingatan, Panginoon, at higit sa lahat, bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kalaman at karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ito'y magamit niya sa kanyang pag-aaral, O Diyos. Maging sa ICO, God, dalahin ko, God, na patuloy mo siyang pagpalain at ingatan, O God, at patuloy na matupad ang kanilang mga pangarap, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang pag-aaral, O God. Ano man ang mga hadlang, hindrances, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa pangalan ni Jesus, wala ang karapatan, hadlangan ang mga pangarap nito ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Alden, Panginoon, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga pangarap sa buhay. Lord, dalahin ko, Panginoon, na matupad niya, Panginoon, ang mga pangarap nito, God. Salamat sapagkat bigyan mo siya, Panginoon, ng kasipagan na mag-aral, O Lord. Hallelujah. Maging ka, Pastor Romy, Panginoon, sa kanyang asawa, Lord, Sister Tiso Diyos. Dalahin ko, Panginoon, ano man kanyang nararamdaman sa kanyang katawang lupa, O God, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Dinawasan ka namin, dinudurog ka namin ngayon din sa pangalan ni Jesus. Wala ka ng kapangyarihan. Saktan ang katawang lupa ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, na manatili ang kalakasan ng katawang lupa, Panginoon, Sister Tis, Panginoon, na asawa, Panginoon, Pastor Romy, Lord. Salamat, Lord, na patuloy siyang gabayan, ingatan at patnubayan, Panginoon. Hallelujah, Lord, sa kanyang paghanap buhay, sa kanyang pagtatrabaho, Diyos, ay lumaloy ang iyong pagpapalang financially sa mag-asawang ito, God. Maging ang kanyang pinapasukan, Panginoon, patuloy siyang pagpalain, gabayan at ingatan, Panginoon, upang patuloy na dumaloy ang pagpapalang financial ng kanyang pangailangan sa araw-araw. Maging ka, Pastor Romy, Panginoon, ang kanyang dalangin sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ikaw ka ng patuloy po na manguna at magpala sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy siyang gamitin sa iyong gawain sa ministeryo mo, Panginoon, pinagkalagmupo mo sa kanya, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Na kung saan ay naging kasama ko siya, Panginoon, sa gawain ito, O Diyos, dito sa Disciple of Jesus Christ Mission Church, Panginoon, Mission Church, Panginoon, na kapwa mo kaming magamit, Panginoon, sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon, sa ikalalago ng iyong kumasan, Panginoon. Nais namin na magpagamit kami sa iyo, Panginoon, na kami ay makapag-save ng mga kaluluwa, Panginoon. Hallelujah, na hindi lamang, O God, ang mga narito ang maliligtas, kundi maging ang aming mga kapitbahay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kakakilala, Panginoon, na masira namin ng iyong mga salita, Panginoon, ay sila rin ay magkaroon ng kaligtasan. Kabagat ang iyong mga salita ay makapangyarihan, ito ang kapangyarihan mo, O Diyos, upang sila'y maligtas, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan, Panginoon, upang mapagpamahalaan namin ang iyong gawain na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami ay umaasa lamang sa iyo, O Diyos. Ikaw ang magbibigay sa amin ng aming pangangailangan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga membro, Panginoon, ng Disciple of Jesus Christ, na sila'y pagpapalain mo ang kanilang mga anak buhay, ang kanilang mga negosyo, Panginoon, upang kami nagpo-full time, Panginoon, sa iyo, ay matugunan din ang aming mga pangailangan sa pamamagitan nila, O God, sapagkat patuloy mo silang pagpapalain at dadaloy sa kanila ang kapayapaan at pag-asa, Panginoon, at pagdadaloy din sa kanila, Panginoon, ang kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa gabing ito, O Diyos, na patuloy niyo pong pagpalain, maging lingkod, Panginoon. Lord, ako po yung muli ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Wala pong imposible sa O Diyos. Lord, alam po, Panginoon, na hindi mo kami gugutumin, Panginoon. Hindi mo kami, Panginoon, hayaan na mahihirapan kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kundi ikaw ay gagawa ng paraan at magpo-provide upang patuloy namin magampanan ang tungkulin namin na magpatuloy na magpahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon. Patuloy na magkaroon ng mga gawain para patuloy na makilala kanila, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Diyos, purihin ka na basta sa amin, paging aming bansa, patuloy yung pong pagpalain. Patuloy na patnubayan, Panginoon. Hallelujah, Lord.
ang aming bansa magmula sa aming mga Pangulo, sa aming Pangulo, Panginoon, sa Vice President, sa mga senador, kongresan, mayor, Panginoon, at sa mga barangay chairman, Panginoon, sa mga kagawan, Panginoon. Dalangin namin yung mga lingkod mo ito, Diyos, maging Panginoon ang mga barangay lugar na nagbibigay ng panahon para magkaroon ng kapayapaan ang aming mga barangay, Panginoon. Maging ang aming sandataan, O Lord. Hallelujah, Lord God. Ikaw ganang patuloy ko na magpala rin sa kanila at dalangin ko na magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon, at makilala kanila bilang Panginoon at sa rin kang pagligtas ng kanila pong mga buhay, Panginoon. Ikaw ang kalang papapurihan at itataas ang dakilang pangalan, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng iyong mga anak nito, Diyos. Kaya purihin ka sa gabing ito, Lord. Salamat sa patuloy na pagpapala mo at katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Hallelujah. Alam may katugunan ang Diyos. Alam may katugunan ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may katugunan ang Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ is Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ is And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, Lord. Yes, Pastor Rowie. Muli, dakilang kami po nagpupulit. Salamat sa iyo, O Diyos, aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa katugunan na aming mga panalangin, Yes, O Diyos. Lord. At kami po ay patuloy na lang patuloy pa lang pinanghawakan ng iyong mga pangako sa aming Panginoon. Tunay po, Panginoon, na wala po kami magagawa kundi sa pamamagitan mo. At kulang po, Panginoon, ang aming ginagawang ito para ikay aming ma-please, O God. Ngunit kami po ay nagpupurito salamat sa iyong kabutihan, sa iyong habag sa amin, O Diyos. Sa patuloy na, Panginoon, na paggagawad ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagagawang pagkakasala sa iyo. Sa mga pagkakamali, Panginoon, na aming nagagawa. Patuloy, Panginoon, na kami po ay iyong pagpalain. Ang bawat isa, Panginoon, pagpalain mo. Ang tahanan ito'y pagpalain mo, Panginoon. At patuloy ang gawain mo'y managana, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyong mga biyaya na patuloy namin natataya sa kagalingan ng mga karamdaman, O Diyos. Patuloy na kami po ay nagpapasalamat na kami po ay patuloy yung ginagamit sa iyong gawain. Yes, Lord. At hindi po, Panginoon, na aming dinadalangin, Panginoon, ang aming panambahan bukas, Yes. Panginoon. Ang aming pagpupuri sa iyo, Yes, pagsamba, O Diyos. Patuloy po, Panginoon, na ipaalala niyo po, Panginoon, sa bawat mananampalataya, Panginoon, ng disciple of Jesus Christ Church, Panginoon, na ang araw ng bukas ay araw mo, Panginoon. Araw na kung saan ay dapat na ilagak namin ang aming mga panahon upang ikaw ay sambahin, Panginoon, at pasalamatan.
Maraming po salamat po Diyos. Patuloy na pagpalain niyo po ang iyong gawain. Ang Disciple of Jesus Church, Panginoon, Jesus Christ Church, Panginoon, pagpalain niyo po. Magliwanag po nawa Yes. ang mga mananampalataya rito, Panginoon. At patuloy din ang dalangin namin na gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Yes. Upang kami po ay magampanan namin, Panginoon, ang task, Panginoon, na ibinili niyo sa amin. Na kung saan kami po ay makapag-disciple, Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon. Tunay, Panginoon, na umaasa kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Umaasa kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming po salamat ng Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Jesus. Sa aming dalangin, ang lahat yung sabi ng Amen. 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 Okay. Amen. Okay na. Ayan na. Galing nga, sakto Wala si bagod ka. Pumira to. Anto ka na? Sakto lang yung tapos natin. With a grateful. Okay. God bless you. Salamat sa inyong lahat. God bless you.